Alright guys, isang reaction video dito kay Road Trip. Alright, mayroon tayong angkas representative, ginisa ni Senator Rapi Tulfo. Ayan, let's go guys at panoorin po natin, ginisa ni Rapi Tulfo. Ayan, kinatawan ng angkas na si Jario Castro dahil sa isang sibakan sa kanilang rider ay sinuspindi lamang ito. Kinilala lang rider na si Aurelio Sobera ang sinumbong ng pasahero nito sa tangkang paghahalay at pagnanakaw laban sa kay alias Carla noong November 12 sa Barangay Manggahan, Pasig. Ayan, liblib na lugar yun Manggahan, sa sumbong ng biktima ng programang Wanted sa radyo ay ng senador na siya na ang tinuluyan ng magsampa ng formal na kaso sa pulis at pinilit ang strategic lamang. At panoorin po natin ang buong detalye. Alright, dito sa ating kay Rapi Tulfo. You guys, dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso na tumawag yung inyong kliyente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo ngayon sa Senado. Tama po yun, Mr. Senator. No? Gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo and of course to our honorable senators and members of government. Pero Senator, lalong-lalo na po dun po sa ating pasahero. Admittedly po, ang CAS prides itself with the service for passengers. Pero dito po, Mr. Senator, kami po ay nagpapakumbaba. Inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin naiharap yung pong ating pasahero dun po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Mr. Senator, ako po ay nagpapakumbaba. Ako po ay humihingi ng tawad on behalf of our company. And of course, sir, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. At ang pinaka-importante po right now, Mr. Senator, kaya rin po kami sumusulat for the past week po sa ating team. It's really ang priority po namin is yung ating pasahero. We want to offer counseling, we want to offer legal advice, medical service. But we understand that disappointed po yung pasahero sa amin. Ang priority lang po namin sa ngayon, maalagaan mo na siya. But rest assured po, Mr. Senator, we are not running off. We are taking accountability and responsibility for it. Ako po mismo ang humihingi ng dispensa po para po sa aming kumpanya. But rest assured po, sir, we will definitely, lalong-lalo na po for grave incidents, criminal offenses, sexual assaults. Actually po, Mr. Senator, just yesterday, we created a separate hotline na po for criminal offenses, among other action items po. And even in the organization po, Mr. Senator, we are starting a campaign on gender sensitivity and handling cases po of this nature. To be honest po, Mr. Senator... Okay, sir, let me cut you. Masyadong mahaba na sabi ko. Okay, pang-PRA sabi mo. If I were you, replace some of your people. Kasi may mga tao kayo dyan na hindi sumusunod siguro sa patakaran ng inyong kumpanya na kapag merong problema ang kliyente natin, asikasuhin agad. Hindi. Pinaikot-ikot. So, if I were you, find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi sumusunod dun sa sinasabing you should take care of your customer. Tanggalin mo yun. Oy, pa-seminar. Now, my next question to you is, di ba, kasama sa patakaran ninyo na kapag yung isang tao ay nakainom, kasi, Mr. Chair, inamin po nung complainant na nakainom siya. Pero kung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya. Di ba, may patakaran kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasahero nakainom. Mr. Chair, Your Honor, tama po yun. We have that policy po na hindi po dapat... Is that being followed? To the book? To the letter? Mr. Senator, masasabi ko po... Because I've heard a lot na hindi.
Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, yes. But dahil po dito sa insidenteng nangyari, nakikita po natin na meron pa rin pong iilan na nakakalusot po. Okay. And definitely, sir, we will deal with these. To your point also, sir, yung pong accountability sa tao namin, makakaasa po kayo on that front. How often do you conduct drug testing sa inyong mga riders? At meron pa kaming annual, Mr. Senator. So, kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso, meron po tayong motorcycle training and safety course. No, I'm not talking about training safety course. I'm talking about drug testing. Kasi Yes. para sa isang rider na rape niya ang kanyang pasahero at pagkatapos pag nanakawan pa, yan ay gawain ng isang taong wala sa katinuan. At sino yung mga taong wala sa katinuan? Most likely mga addict. So dapat meron kayong regular na check testing sa inyong mga riders. Hindi po annual. Kasi annual, alam ko na, Enero na ngayon, magda-drug test. Di ba, hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. And dapat doon sa mga pasahero, meron silang part to do. I don't know if you're doing this in the US, they're doing it sa ibang mga companies na binibigyan ng ratings yung rider o yung driver. Do you have that kind of Yes po, Your Honor. And well noted din po, Alright, dapat ipatupad yan ng dapat hindi nakainom o nakadrugs ang isang rider at mapapahamak ang kanyang passenger. Alright, Senator, Rizzo. doon po sa random drug testing natin at intermittent periods po of the year. And chinecheck na rin ba na on a regular basis kung itong mga rider ninyo ay marami ng mga ticket violations? Kasi kung marami, di dapat tanggalin nyo na. Ibig sabihin, pasawa yun. Yes po, sir. We monitor po the status of every rider, violations po, even yung expiration po ng kanilang mga lisensya, sir, nasa aming dashboard po, sir. So we monitor the profile and the activity of the biker po. Okay. Lastly na lang, Mr. Chair, siguro we have to come up with some legislation to protect the riding public against some riders. Hindi naman lahat, Hindi naman lahat. Ayoko naman madama yung buong kumpanya mo at saka lahat ng yung iba pong mga riders. But I want to protect tong mga pasahero ninyo, yung mga kliyente nyo. You should protect them because you will not be in business kung hindi dahil sa inyong mga pasaheros. So you should take care of your pasaheros first and foremost. Di ba may kasabihan pa nga, customer is always right? You should abide to that saying. Okay? Yan lang po, Mr. Chair. Thank you po. Alright, napakinggan po natin ang angkas representative, ginisa ni Senator Rapi Tulfo dahil sa kakulangan na pagangkas ni Jaro Castro dahil sa imbes na asikasuhin at sinibak sa kanilang rider at sinuspindi lamang ito. At maraming salamat sa inyong lahat at panonood at pakikinig dito kay Road Trip. And see you again the next one, ang ating reaction video. Reaction is the best. Ayan, para sa ating lahat. At meron tayong, thank you so much sa inyong lahat. And see you at the next one. Thank you guys.